Musta po? Iyon, kasama kami ngayon ni Channel Reds. Pero ito guys, wala kami sa Smoky Mountain. Wala din kami sa Payatas. Wala din kami sa Payatas. Okay, so pero nandito kami sa Metro Clark Waste Management Landfill dito sa may Capas Tarlac. Tinignan namin dito yung kasi yung potential na magiging garbage crisis kasi nagkakaproblema sila na parang gusto silang ipatigil o gusto silang ipasara na hindi naman dapat. So abangan nyo yung video ko mamaya lalabas. Pag-uusapan ko yun yung kay Reds din. Pero ang pag-usapan natin of course ibang sa Manila naman. Okay? Diba yung sitwasyon ngayon sa politika sa Maynila. Malamig pare. Malamig. Like dito mainit. Pero ang tanong ko lang, simulan natin dun sa Vice Mayor. Diba? Kasi may usap-usapan na baka hindi si Ali, baka si Chi Atienza. Anong masasabi mo doon? Actually wala namang problema para sa akin opinion ko naman to diba? Wala namang problema kahit sino naman isama mo kay Yorme Isko alam naman natin na talagang kayang dalhin, kayang bitbitin. So syempre hindi naman pipili si Yorme nang hindi niya makakatrabaho. Tama, totoo naman yun. So sa akin naman, hanggat maganda ang hangarin at porsigido sa ginagawa na katulad ni Yorme Isko, why not, di ba? So anything else, baka may mangyari pang, yun nga sinasabi ko, baka marami pang mangyayari na hindi natin aasahan. Ayun, ano kaya yun? Moment, kasi sa politics kasi sa Manila ngayon, sabi ko nga malamig. Bakit malamig? Bakit malamig? Wala pa wala pa. Kumbaga, sabi ko nga fluid kumbaga floating pa. Floating pa. So marami nga lang sa mga supporters o mga Malineños na talagang nagiinit na sila. Dahil sa mga pangyayari sa sitwasyon ngayon ni Yorme kasi ngayon 17 yung konsehal na nakala Yorme. May mga tumambling, may mga lumipat na from Mayora. So sinasabi mo ba posibleng may mga lumipat pa? May mga pag-uusap bang nangyayari ngayon? I think meron pa, marami pang mangyayari. Alam naman kasi natin ng lahat na si Yorme talagang maraming nagawa sa lungsod ng Manila, which is hinahanap-hanap ng taong bayan. Siguro naririnig nila sa mga kabarangay nila, sa constituents nila na si Yorme yung hinahanap. So siguro baka pwede pa mabago yung isip, pwede pa mabago yung ano? Yung isip. Okay, sige. Hindi. Inuhuli. Inaano ko lang pwede pang mabago ang puso. Actually, so abangan natin. Near future. Pero pag-usapan natin yung mga talagang naging loyal at nag-stick kay Yorme Isko. At syempre sa congressman, isa lang yan, naging isa yan. Which is naging issue pa nga, naging sentro pa nga ng issue. Itong congressman na to. Isa to sa mga nasabi nila na hindi sumama kayo. Hindi sumama si pero nagunta ang lahat nang sumama si congressman. Si Congressman Ernix Dionisio ng District 1. Anong masasabi mo sa loyalty ni Congressman Ernix dito kay Yorme? Actually sa akin hindi kasi nagkakalayo si Kong Ernix at si Yorme ng mga hangarin so mga ginagawa sa kanilang mga distrito. Si Kong Ernix in the first place pala nakakasama ko na siya, alam kong hindi niya iiwanan si Yorme dahil love na love niya yung tao tsaka idol na idol niya si Yorme. Alam niya talaga syempre yung tao, lalo na sa Tondo, sa distrito nila. Syempre naman nasa puso si Batang Tondo, si Yorme. Parang si Kong Ernix Batang Tondo rin. Yes, syempre. Kung sino pa ba magkakasama? Kundi yung mga Batang Tondo na may mga magandang hangarin at pusong totoo para sa mga kababayan na taga Maynila. Parang no isang araw parang hindi siya nabanggit napanood ko yun. Pero okay lang yun. Okay lang yun. Sabi ko nga malamig pa pero marami namang congressman na meron na kasama si Yorme. Nakita nyo naman sa mga vlogs natin. Pero we hope so someday very near future na marami pang darating na mga surprises at mga pagbabago. Baka mabigla tayo lahat na hindi naman inaasahan na ganito pala yung mangyayari. So basta alam natin sa ticket ni Yorme, baka if you are watching right now, baka
Who knows, you'll be surprised. Baka magulat, di ba? Hindi nyo nga baka magulat kayo, si Models baka maging congressman ng ang 3. Yo, baka tumakbo na ako. Ako, pwede ako 2. Dos. Sa District 7. Wala pa. Reclamation, gagawin pa lang. Inaayos pa. Joke yun. So anyway, masabi ko lang, marami pang nagmamahal kay Yorme. Ayun. Actually, may mga videos ako nilalabas, District 5, 1, 2, 3 hanggang 6. Marami pong alam ko marami nagmamahal. Alam mo kung bakit kumbaga kung saan isa pang pinanggagalingan ng pagmamahal na 'yon. Alam mo parang sa likod natin. Yan yan yung bundok ng basura na yan. O kasi marami sa mga taga Maynila, lalo na sa Tondo, nakita si Yorme nung bata pa lang sa Smoky Mountain. Diba? Hindi kasing ayos nito kasi maganda na yung sistema dito sa Metro Clark pero mas terrible 'yon. Pero doon sa mas grabe yung sitwasyon doon na namumulot sa basura. So kasama nila doon pa lang. Kumbaga nakita nilang lumaki at nagtagumpay, nagpursige at ngayon hindi nakakalimot sa pinanggagalingan. Tama. Siguro isa din 'yun sa pinanggagalingan kung bakit mahal na mahal nila si Yorme Isko. Dahil alam nila si Yorme hanggang ngayon ay nakaapak pa rin sa lupa ang paano yun. Totoo. At hindi nakakalimot at tulong pa rin ng tulong. So maraming mga batikos, kaya pansin mo maraming batikos, maraming paninira kay Yorme. Pero until now, Yorme is still standing. Kasi bakit? Ginagawa lang ni Yorme yung tama at kung anong nakakatulong sa kanya nasasakupan. Kaya suportahan natin si Yorme at yung mga kasama niya, lalo na yung mga loyal sa kanya at sumama sa kanya ngayon. So make it clear lang natin kasi may mga nagbabash si Yorme daw nagsasabi na hindi na magre-retire na sa politics. Sa hindi po nakakaalam explain na lang natin. May pagkakataon tayong mag-explain ngayon na hindi po babalik si Yorme sa Manila na para lang sa sarili niya o sa kanyang sariling kapakanan. It's the matter of pagmamahal sa tao. So anyway, thank you very much. Sige, salamat guys. Bye-bye po. Okay.